Okay, dito sa tutorial na to, tuturo ko yung VLOOKUP ng Microsoft Excel. So, pag sinabi natin VLOOKUP, ito ay vertical lookup. Lookup. Okay, pag sinabing vertical lookup, kaya sa tinawag na VLOOKUP, vertical lookup yun. Okay? So, pag sinabi kasing vertical, patayo. Okay? So, alam may nahanap tayo, specifically, sa isang column, makikita natin siya using the VLOOKUP. Okay? So, kaya VLOOKUP, vertical, patayo, by column. Then, lookup, kasi may hinahanap tayo. Okay? So, vertical lookup or VLOOKUP. So, paano ba yung VLOOKUP? Example, meron ka dapat table. So, mag-create ka muna ng table and then gagawin mong table ay sa column 1, halimbawa yung name, sa column 2 yung kanyang meaning ng name niya. And then column 3, para ba saan yan? Sa lalaki ba yung pangalan na yan or sa babae? Then column 4, Filipino. Itong name na to ay para sa Pilipino. Yan yung table natin. So, any data na hanapin natin dito sa table na to, pwede natin gamitin yung VLOOKUP or vertical lookup. So, paano ba yon? Okay? So, una, dapat may table. Ayan, dapat may table. So, paano ba gumawa ng table? Example, meron tayong data. Ayan, kakopy ko na lang dito. Copy ko yan, then lalagay ko siya rito as plain data. Okay? So, data pa lang to, no? Hindi pa to naka-table. So, para maging table yan, select natin to mula dun sa first cell ng first column hanggang doon sa last cell ng last row. Okay? Nung data natin na gusto natin i-include sa VLOOKUP. Okay? Then, punta tayo dito sa menus. Meron yung mga file, home, insert, page layout, formula, data review. Select natin yung insert. So, from insert, lalabas yung table. Then, click table. So, sasabihin niya, magsasuggest siya dito kung ano yung gusto mong gawa ng table. Since nag-select tayo ng data, yun yung sasabihin niya sa'yo rito. From column J, that is J, J9, ito yung 9, J9 to N27. N27. Ayan. 27. Then, click natin OK. So, naka-uncheck yung table has headers kasi wala naman siyang header. Pero kung meron na tayong sinelect dito, alam mo, nilagyan natin dito ng name, meaning, sex, okay, then nationality, lalagyan, i-check natin yung header. Since wala tayong header, naka-uncheck lang yan. Then, click OK. Ayan, nagkaroon na siya ng header. So, since wala tayong nilagay na wala tayong nakatag dun sa header natin, nirename niya lang yan as column 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? So, ganyan yung paggawa ng table sa Excel. Select mo lang yung data, then punta sa insert, then select mo yung table, and then lalabas yung window na isasuggest niyang gawa ng table. Okay? Di-delete na natin to. Yan. Deleted na yung table. So, punta na tayo sa VLOOKUP. Halimbawa, yung hinahanap natin, okay, ay itong mga taong to. Si Abby, or si Abby, si Adonis, si Alfonso, then si Alexis, yan. Halimbawa, kailangan natin data ng 4 na taong to.
So, maglalagay tayo ng formula dito. Okay? So, click lang natin yung equal sign. So, ibig sabihin, pag nag-click tayo ng equal sign, nag-insert tayo ng formula or we're planning to insert a formula doon sa cell na yon. So, magsasuggest yan ng formula kapag click natin itong insert function. But since alam natin, ang ilalagay natin dyan ay VLOOKUP, itatype na natin diretso, VLOOKUP. Ayan. Lalabas yung suggestion niya, VLOOKUP. Click mo lang yung VLOOKUP. So, ayan. Magbibigay na kaagad siya ng open parenthesis. So, lookup value. Ano yung hinahanap natin? Si Abby, si Adonis, si Alfonso, si Alexis. So, ang gagawin natin dyan, click natin yung K4 na cell. Okay? K4. Then, comma. And then, sasabihin niya ulit, anong table array? Saan mo hahanapin yung data ni Abby, ni Adonis, ni Alfonso, ni Alexis? So, nagtatanong siya anong table. Pwede kasing marami kang table dito sa sheet na to. But since tayo, meron tayong isang table, automatic, ito yung table na yun. Okay? Click lang natin yung starting cell ng table. And then, punta tayo sa pinakadulo. Kasi hindi natin alam kung nasang banda dyan yung hinahanap natin. So, select na natin lahat hanggang dito. Press lang yung shift sa keyboard. Naka-hold yung shift and then click yung last cell. Ayan. So, na-select na siya lahat. Okay? So, ibig sabihin, hahanapin natin yung data ni Abby, ni Adonis, ni Alfonso, ni Alexis sa table 1, all data. Okay? Then, press comma again para ihiwalay ang table array sa column index. Now, pag sinabing column index, anong data ni Abby, ni Adonis, ni Alfonso, ni Alexis ang hinahanap natin? Halimbawa, sa column 2, ito yung meaning ng kanilang mga name. Sa column 3, ito yung kanilang gender, male, female. Yung column 4, yung kanilang nationality. Okay? So, ang hahanapin natin, yung meaning ng mga pangalan nila. Nasa nakalagay na column yon? Nasa column 2. Okay? So, i-click natin column 2. Okay? I-click natin column 2 ng table. Yan. Okay? Column 2. Or, simply, type 2. Dahil pangalawa siya from our table. Pangalawang column from our table. Then, comma ulit. Isi-select naman natin ngayon yung range lookup. Ano isi-select niya? Yung eksaktong match nung meaning nung name or yung medyo malapit. Ang isi-select natin yung eksaktong match. So, that is false. Pero kung approximate match, true ang isi-select natin. Select natin yung eksakto para hindi niya isi-select yung hindi eksaktong meaning. And then, na-select na natin false, and then i-close na natin yung formula. Click natin yung close parenthesis, and then enter. Ayun. Lumabas na yung formula natin kay Abby. So, ito yung name ng mga hinahanap natin. Ito naman yung meaning ng kanilang mga pangalan. Okay? Now, yung formula, nag-apply pa lang siya kay Abby. So, idadrag lang natin siya pababa para mahanap din natin yung meaning ng mga sumusunod na data natin. Mula doon sa ginawa natin formula, iselect lang yon and then idrag hanggang doon sa last data na meron tayo. And then, binigay niya na kaagad yung meaning ng
mga pangalan na hinahanap natin. Ang meaning ng name ni Abby, hindi niya alam. Meaning ng Adonis, extremely good looking. Yun pala yan. Ang meaning ng pangalan ni Alfonso is noble. At ang pangalan ni Alexis ay defender of men. So, hindi mo na kailangan hanapin isa-isa from here kung napakarami mo ng data. Example, nasa 4,000 yan or nasa 50,000 na yan. Select mo lang yung table, hahanapin mo dito yung data, gagamitan mo ng VLOOKUP, and then, yun na kaagad. Okay? So, ganun lang kadali. Halimbawa, same data, no? I-delete ko ito ulit. Ang hinahanap naman natin ay yung kanilang gender. Ano ba gender ni Abby, ni Adonis, ni Alfonso, ni Alexis? Hindi na natin siya hahanapin from the list. So, ang gagawin natin is VLOOKUP function ulit. So, ulitin lang natin. Ayan, equal sign. And then, i-open natin. Then, VLOOKUP. VLOOKUP. Ayan. Then, lookup value, syempre ito yon, comma, table array, mula dito hanggang dito sa dulo. I-hold yung shift and then click yung last data. And then, umakyat ulit. And then, comma. And then, ang kailangan natin yung kanilang gender. So, nasa column 3 siya. Ilagay lang natin 3. And then, comma ulit. And then, exact match. And then, close na natin. And then, boom. Si Abby ay female. Si Adonis ay male. Si Alfonso ay male. Si Alexis ay both. Ibig sabihin, meron tayo ditong data na babae at lalaking Alexis. Kaya both. Okay? So, pwede siyang gamitin sa lalaki at sa babae. So, ganun lang yung VLOOKUP. Okay? Thank you.